At welcome muli ang bawat isa sa ating pong pag-aaral, no? Na kung saan pag-aralan po natin last Thursday yung nangyari nung narinig ni Nehemiah yung kalalagayan ng Jerusalem at yung mga tao na naroon. At ito nga po, no, bali last Thursday we studied we have our expository study regarding Nehemiah chapter 1 verses 1 to 4, no? At dito na pako po tayo sa verse 4 na kung saan, let me read, no? Sabi po dito, Nehemiah chapter 1 verse 4, "And it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven." So, dito po ating pong makikita na kung saan Nehemiah was moved dun sa kanyang narinig that the walls were broken down sa Jerusalem. At yung mga tao kung saan they were in distress. At ito po yung isang bagay na kung saan si Nehemiah, alam natin, no? Kung titignan po natin, tanongin natin, tinawag ba si Nehemiah ng Panginoon? Walang direct o clear scripture dito, no? But if we are going to go in Luke chapter 9 and chapter 10, makikita po natin doon sa Luke chapter 9 na yung 12, they were called by Jesus. But in Luke chapter 10, atin po makikita yung 70 that they were appointed by Jesus. So dito, I believe si Nehemiah, he was appointed by God to look to the affairs of his people. So alam natin, no, na kung saan bago tayo pumunta po sa ating expository study sa Nehemiah chapter 1 verses 5 hanggang sa Nehemiah chapter 2 verses 1 to 10, magbigay lang po ako ng aking komentaryo dito, no, regarding Nehemiah, na kung saan siya yung ginamit ng Panginoon, no, to rebuild what was broken. So siya yung po yung type ng Holy Spirit na kung saan our soul was broken. Meron tayong tinatawag na sadness, sorrow, meron tayong anger, meron tayong unforgiveness, meron tayong greediness. This is the evidence that our soul is broken. Now, Jesus paid the price for our salvation so that the Holy Spirit can work in our life. So he is a type of Nehemiah that builds or rebuild our soul, our broken soul. Na kung saan from greediness ay binigyan na ng contentment, no? And generosity. From sorrow, binigyan niya tayo ng joy, no? That's the fruit of the Holy Spirit na binigay sa atin. From fear, binigyan niya tayo ng peace. So ito po yung bagay na kung saan the Holy Spirit is building us up, no? Alam din po natin, no, na siya yung nagpapakilos o gumagawa for us to be like Christ, o yung Christ likeness, siya yung tumatrabaho sa atin. Ngayon, of course, yung pagkatrabaho niya is how much we yield to Him. Yan po, yung how we submit to Him o how we acknowledge Him. So on the other hand, ang mga pastors, they are also a type of, I should say, Nehemiah, because they are building broken lives, broken relationship sa mag-asawa, broken family, and broken community. So, kayo po o yung mga pastors po ang type of
Nehemiah na kung saan you are there to rebuild yung bawat tao, family, community that's broken. So ayan po. So now, atin po makikita no, doon sa tinatawag na pagre-rebuild, atin po makikita rito no na nung narinig niya ito, sabi po dito, siya ay naupo at nagtangis at siya ay nagluksa no. Sabi niya, I sat down and wept and mourned. Sabi pa ganoon, certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Kaya atin po makikita dito, meron 5 po siyang ginawa na siya ay naupo. Hindi ibig sabihin kaya siya naupo dahil napagod siya nakatayo. Hindi po ibig sabihin nun. Ibig po sabihin, meron siyang ginawang pagpaplano at paghahanda patungkol to address the problem ng kanyang kababayan at ng kanyang city. Na kung saan alam niya na ito ay hindi kalooban ng Diyos. Kaya kinakailangan meron siyang gagawin. Yan po yung sitting down. At siya po ay nanangis. He wept. Na lungkot siya. At dahil alam niya, kaya siya nagtangis, is alam niya kung ano yung root cause kung bakit sila napunta roon sa ibang lupain o sa ibang nation na hindi sa kanila. Is because yung disobedient ng kanyang forefathers na kung saan atin po ito makita sa prayer niya no at yung kanyang siya ay he mourned siya po ay nagnuksa no regarding do sa kasalanan ng anayon at sabi ganoon he fasted o he humbled himself then nagpakabawa sa Panginoon at siya ay nanalangin. Ito he acted in prayer o he acted in faith. So ito po yung 5 bagay po na ginawa ni Nehemiah no regarding doon sa kanyang narinig na kinakailangan na bigyan ng solution. Yung mga tao, they were in distress, walang leader, walang pinuno, walang nangunguna, walang nagpo-protect sa kanila. Then sabi nga nun, yung walls is broken down. So wala silang protection. No? The enemy can, I should say, enter because there is no protection. Then we will go now sa Nehemiah chapter 1, verse 5, no? Na kung saan ito yung kanyang prayer, no? Then I said, O Lord, the God of heaven, the great and awesome God who keeps his covenant of loving devotion with those who love him and keep his commandments. Ayan po. Let your ears be open and your ears attentive to hear the prayer that I, your servant, now pray before you day and night for your servants, the Israelites. So atin po makikita dyan, yung kanyang recognition sa Panginoon at yung kanyang hope that God is hearing his prayer. Then yung kanyang humility, sabi niya dito, I confess the sins that we Israelites have committed against you. Both I and my father's house have sinned. We have behaved corruptly against you and have not kept the commandments, statutes, and ordinances that you gave your servant Moses. So ayan po yun, no, yung kanyang pag-acknowledge kung bakit sila napunta roon. Then atin po makikita dito yung sinabi niya dito sa verse 8, no? Remember, I pray, the word that you commanded your servant Moses when you said, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and keep and practice my commandments, then even if your exiles have been banished to the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. So itong prayer na ito, atin po makikita ito, binanggit po ito ni Moses no, sa Deuteronomy chapter 30, verses 1 to 10. And let me read yung Deuteronomy 30, verses, I should say, I will read only up to yung verse 6. Sabi dito, Moses is talking to the Israelites. Sabi niya, when all these things come upon you,
The blessings and curses I have set before you, and you call them to mind in all the nations to which the Lord your God has banished you. And when you and your children return to the Lord your God, and obey his voice with all your heart and all your soul, according to everything I am giving you today, then he will restore you from captivity and have compassion on you and gather you from all the nations to which the Lord your God has scattered you. Even if you have been banished to the farthest horizon, he will gather you and return you from there. Ayan po. Kung hindi nga sila tatalima sa binili ng Panginoon, sila ay magkakaroon ng tinatawag na judgment. Magkakaroon sila ng curse at sila ay they will be scattered. At ngayon, kung sila ay darating sa kanilang senses na ma-realize nila yung kanilang disobedient, yung kanilang rebellion, at tumawag sila sa Panginoon, sabi ng Panginoon na He will gather and return them back to the land. Sabi niya sa verse 5, and the Lord your God will bring you into the land your fathers possessed, and you will take possession of it. He will cause you to prosper and multiply more than your fathers. Kaya ating pong makikita rito yung pagbabalik ng Panginoon sa kanila, no, through the leadership of Nehemiah. The Lord your God will circumcise your hearts and the hearts of your descendants, and you will love Him with all of your heart and with all of your soul, so that you may live. So ito po yung sinabi ni Moses sa Israel na binanggit niya po na binanggitin ni Nehemiah sa kanyang panalangin, no, dito sa verse 8. Sinabi niya dito, remember I pray the word that you commanded your servant Moses when you said, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and keep and practice my commandments, then even if your exiles have been banished to the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. So ayan po yung kanyang panalangin, no? Sabi sa verse 10 ng chapter 1 ng Nehemiah, they are your servants and your people. You redeemed them by your great power and mighty hand. O Lord, may your ear be attentive to my prayer and to the prayers of your servants who delight to revere your name. Give your servant success this day, I pray, and grant him mercy in the sight of this man. Ngayon, dito sa prayer na to, no, pag babasahin po natin siya, it seems nung narinig niya yon, yung balita, siya ay naupo, nagtangis, nalungkot, nagayon at nagpray, no? Parang it seems na itong prayer na ito ang kanyang pinray. Pero kung titignan po natin at the end, sabi niya, give your servant success this day. I pray and grant him mercy in the sight of this man. So kung i-evaluate po natin yung prayer na yon, itong prayer na to, I believe, ay inater niya sa King's Court, no, sa palasyo. Kasi sabi niya, grant him mercy in the sight of this man. So isipin, this man, maring katabi niya o maring nasa paningin niya, no? So yun yung prayer niya. At sabi dito, at that time, I was the cupbearer to the king. So ayan po. So yung balita narinig niya during the time of Kislev. Ito po yung month ng between last week ng November or first week ng December, which is the 9 months sa ecclesiastical calendar ng Hebrew, no? Calendar. So dito sa kanyang narinig, no, during that time regarding the news. So pupunta po tayo sa sa chapter 2, kung saan dito sa chapter 2 verse 1 ng Nehemiah, sabi niya, now in the month of Nisan. So
narinig niya yung balita in the month of Chislev, that is the 9th month. Then, sa pagpasok ng verse 1 ng chapter 2, in the month of Nisan, o Nisan. Ito yung Nisan is the first month sa ecclesiastical year ng Hebrew calendar, no? Ito yung last week ng March or first week ng April, yung kanyang timing, no? Now, in the month of Nisan, in the 12th year of King Artaxerxes, ayan po, no? Yung pagkakalagay ni King Artaxerxes sa trono, 28th year niya, when wine was set before him, na kung saan siya nga yung tinatawag na cup bearer. I believe, hindi ito yung tagabigay lang ng wine, no? In fact, kung atin po titignan yung Book of Daniel, when the nobles were taken captives and brought to Babylon, pag sinabi pong nobles, sila po yung, I believe, mga princes sila, they belong to the royal blood. Sabihin, nasa Davidic line sila, na kung saan is malayo na lang yung relationship, no? Maring, kumbaga sa na 4th degree, 3rd degree na pinsan o something na ganon. But they belong to royalty, tatawag sa nila nobles. At sila nga yung, I should say, ini-indicate sa Babylon, na isa po doon si Daniel. So, na kung saan si Daniel, he did not defile himself sa pamagitan ng pagkain ng, kumbaga sa but they were being set aside at nung sila tinesting, isipin lahat ng tinanong ni Nebuchadnezzar ng hari na nasagot nila, no? Isipin, mataas yung kanilang mga caliber at they were like mga advisors, no? I believe si Nehemiah has the same, I should say, caliber, no? Yung kanyang tinatawag na sophistication, na kung saan hindi lang siya yung mag-aabot ng cup, but pag tinanong siya, Nehemiah, ano ang masasabi mo dito, o ano yung sitwasyon dito, he has something to say, no? Sa hari. So yun po yun, ganon ang, I believe, yung kanilang relationship, no? He's there, at alam natin, no, na kumbaga sa kailangan kumbaga sa yung mga intelligent, smart na kumbaga sa na aid, na pag may tinanong yung hari o may kinausap ka ng hari, sabihin tama yung sagot o tama yung sasabihin. Ayan. Atin po makikita rito, no, sabi ganon, I took the wine and gave it to the king. Ayan, binigay niya sa hari. I had never been sad in his presence. So atin po makikita rito, no, yung word na sad, ibig sabihin, hindi ito protocol sa palasyo o sa tinatawag na royal court. Bawal lang sabihin na mukhang malungkot o malungkutin, no? Yung mga tao doon, meron silang tinatawag na mga radiant space. Ayan. Kumbaga sa they have a merry heart. Sabihin, masasaya sila. No, but somehow, maring siguro yung kanyang kasiyahan o yung kanyang smile ay superficial. Sabi dito sa verse 2. Sabi po sa verse 2, so the king said to me, why is your face sad, though you are not ill? Ay, hindi wala ka namang sakit. Malungkot ang mukha mo, no? Maring ngumingiti siya pero it doesn't really reflect yung tinatawag na reality, no? Sabi niya, this could only be sadness to the heart. So alam ng king na hindi ito, kung hindi ito may sakit, isibihin, meron kang dinadala, meron kang kabigatan. Sabi niya, I was overwhelmed with fear. Ayan, natakot siya, no? Bakit? Kasi kumbaga yung royal protocol binrate niya eh. Dapat sabihin, pag naroon ka, dapat yung smiling ka, yung bright face ka nga. Pero kumbaga sa sabi niya, I was overwhelmed with fear. Bakit kasi nakita siya ng king na sad? Sabi ka doon sa verse 3, and replied to the king, may the king live forever. Why should I not be sad when the city where my fathers are buried lies in ruins?
and its gates have been destroyed by fire. So sinabi niya yung reason o kung ano yung dahilan, yung kanyang sadness. Pero nga, bawal ibigin sa hari ang makitaan ng tinatawag na sadness. Dahil sa royal court, ibig sabihin, protocol nga, yung tinatawag na pagiging masaya o yung tinatawag na rejoicing. Ayan po, masiyahin. Ayan. At dito, atin po makikita no, sa verse 4, sabi ng hari, "What is your request?" The king replied. Ayan. So nakita ng hari no, na meron siyang dinadala at siya ang nagbukas para sa tinatawag na opportunity. Ito po yung isang bagay na kung saan yung nagagawa ng panalangin, no? Na kung tayo po ay nanalangin sa Panginoon regarding certain na issue o sa certain na problema. Isa po dito ay yung tinatawag na pag-aantay sa tinatawag na God's timing. At alam natin, no, yung God's timing is the best. At alam po natin yan, no, at binanggit po yan, no, sa aklat ng Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Sabi po dito ng writer, "He has made everything beautiful in His time. He has also set eternity in the hearts of men. Yet they cannot fathom the work that God has done from the beginning to end." So alam po natin, no, whenever we pray, no, at siya, hindi lang siya nag-pray ng isang beses. Sabi dito, several days. So ibig sabihin, continuous niya pinapanalangin. I believe, ito po yung dapat na maging attitude nga natin. Na hanggang hindi natin tinatanggap, hanggang hindi natin nakukuha, patuloy natin ipapanalangin, patuloy natin ilalapit. Kaya nga tinatawag na perseverance o persistent. Ito po yung ginawa ni Nehemiah, yung kanyang pag-aayuno, yung kanyang panalangin ay tuloy-tuloy, no? 3 months yun bali, no? From, as you say, December hanggang March, nagpipray siya, sinisik niya yung Panginoon hanggang God has moved the king. Ayan po. Kinilos ng Diyos ang hari na nung nagsalita ang hari, ito na yung tinatawag na timing. God's timing, yung God's opportunity para mailapit niya yung kanyang tinatawag na ipinapanalangin o yung kanyang dinadala. Dito atin po makikita nito, no? Sabi ng hari, "What is your request?" The king replied, "So I prayed to God of heaven." Ayan. Yung kanyang prayer, I believe ito yung prayer do sa chapter 1, no, na kung saan during the time na he sat down and he planned, no, meron na siyang tinatawag na idea or meron siyang plan kung what to do. Sabi niya dito, "So I prayed to God of heaven and answered the king." Sinagot niya yung hari, "If it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, I ask that you send me to Judah." So ayan po yung kanyang request. To send me to Judah. Ipadala siya o ibalik siya o payagan siya na pumunta sa Judah, no? To the city where my fathers are buried, so that I may rebuild it. Ayan po. So yun ang kanyang goal, to rebuild yung city wall. Ayan po. So yun ang hinihingi niya, na magkaroon ng opportunity na ang God hipuin, of course, ang hari. At dumating nga yung pagkakataon na yon, at sabi niya nga na siya ay payagan na siya ay bumalik sa kanyang bayan sa Judah. To the city where my fathers are buried, so that I may rebuild it. So ayan po yon, no? To rebuild it.
Then sabi sa verse 6, then the king with the queen seated beside him asked him, how long will your journey take and when will you return? Ayan po. So atin po makikita rito no do sa tanong ng hari no, how long will your journey take? Ayan po. So do sa I believe sa pagkakataon na to hindi I should say yung tanong ng hari. Sabi niya kasi dito, so it pleased the king to send me and I set a time. So isibihin, meron na siyang ginawang plan eh. Kaya when I set a time, it means meron siyang plan before. At do sa plan na yon, ibig sabihin, alam niya na what to do. At ito pa, sabi niya sa verse 7, I also said to him, or I said also to the king, if it pleases the king, may letters be given to me for the governors west of the Euphrates, so that I may grant so that they will grant me safe passage until I reach Judah. So yan po, humingi siya ng tinatawag na military escort o humingi siya ng protection along the way, no? Kasi alam natin during that time, ibig sabihin may mga bandido sa daan na pwede silang nakawan, nagawa sila ng masama, no? So humingi siya ng escort. So yun yung unang-una, no? And sabi niya that I may have a letter to Asaph, keeper of the king's forest, so that he will give me timber to make beams for the gates of the citadel, to the temple, for the city wall, and for the house I will occupy. So from here, atin po makikita rito na kung saan yung kanyang pag-upo doon sa chapter 1 na siya ay umupo, no? Siya ay nagplano. Tinignan niya kung ano yung mga kailangan. No, kailangan niya ng magkaroon ng leave sa palasyo. Magkaroon siya ng tinatawag na favor sa king at makarequest siya ng tinatawag na military escort sa kanilang journey. Ano pa ang kanyang kailangan? No? Kailangan niya rin ng materialis na gagamitin sa building the wall. No? So isibihin, meron siyang tinatawag na checklist. Meron siyang tinatawag na plan regarding dito. No? Kaya nga yung preparation is very important. No? Na kung saan whenever we pray, we write kung ano yung nais natin, sinusulat natin, kung ano yung gusto natin. At ito nga, ito yung mga kanyang kailangan. At po makikita rito, no? Sabi niya ganon, sa verse 8, that I may have letter to Asaph, keeper of the king's forest, so that he will give me timber to make beams for the gates of the citadel to the temple. Alam po natin, no, yung mga ginamit na materyales sa paggawa ng temple, kanyan, class A yan, yung the best, no? At kung titignan po natin, when Solomon made agreement with Hiram, yung king ng Lebanon during that time, si Hiram, binigyan siya ng timber, yung cypress at saka yung cedar. No, isibihin ito yung mga quality timber na kung saan matitibay ito, matatatag to, no? It speaks of durability, stability. Ayan po, no? They resist decay. Ito po yung ginamit. And I believe, yung sinabi niyang letter to Asaph for the king's forest, I believe ito yung mga trees na sa Lebanon. Yung cedar at saka yung cypress na ito yung mga the best na gagamitin para doon sa tinatawag na gate na nasira. So ito po, no, humingi siya ng tinatawag na letter to the king para bigyan sila ng tinatawag na kailangan nila yung materialis at hindi lang siya basta-basta materialis but yung tinatawag na the best quality. Yan po yun. Of course, alam natin no, na
ito si Nehemiah, he knows no yung through the planning na naupo siya at nagplan siya. So yung kailangan niya ng leave, yung favor na mga galing sa king, nagagrant yung kanyang leave na pumunta sa Judah. Then meron siyang tinatawag na protection o military escort. At doon din na kailangan niya ng materialis do sa mga gagamitin niya. So yan po yung mga bagay na kasama sa kanyang panalangin in the beginning. Kaya nga preparation is very important bago mag-execute ng tinatawag na paggawa, no, na mayroong tinatawag na pagpaplano. Sabi niya so kasama dito, no, hindi lang doon sa nagagamitin sa temple, no, so that he will give me timber to make beams for the gates of the citadel to the temple, for the city wall, and for the house I will occupy. So magtatayo din siya ng kanyang ang house, no. And because the gracious hand of my God was upon me, the king granted my request. So ayan po yon, no. Inapprove siya ng hari. At ito po yung bagay, no, na kung saan kung tayo ay hihingi sa Panginoon, He will move the heart of the people na kanyang gagamitin. At dito, ginamit ng Panginoon si Artaxerxes. At sabi sa verse 9, then I went to the governors west of the Euphrates and gave them the king's letter. No, hindi niya binanggit dito kung saan yung west of Euphrates, but I believe ito yung place na kung saan yung timber is cedar and cypress na ginamit ito sa building ng temple during the time of Solomon. At sabi ganon, meron siyang tinatawag na materials at meron din siya tinatawag na escort. Sabi nga nun, the king had also sent army officers and cavalry with me. So ayan po, atin po makikita, no, na dito si Nehemiah, he's not just, I should say, a cupbearer per se, but he is a high profile person. Na kung saan meron siyang mga bodyguard, meron siyang escort, at merong provisions para sa kanya. At dito atin po makikita, no, na kung saan alam natin during the time na from Babylon to travel sa Jerusalem, it will take, I think, like months, no? Dahil kasi ang pinaka transportation nila dito, probably camel o merong donkey. Ngayon, kung gagamit ka ng horse, isipin, you must be somebody, no? Kasi hindi ka pwedeng gumamit ng horse dahil kasi marami kayo eh. So lahat naglalakad, may mga kariton, may mga kwan. So ang kaya lang ninyong as you say, travel is siguro mga 30 kilometers from sunrise to sundown, yun lamang. Then ka na, magpahinga na. Kasi madilim na sa kalsada, hindi nyo makikita. So yung bali ang kwan, kaya ibig sabihin, ganun lang ang pag-travel nun, no? After 30 kilometers, papahinga, then travel na naman. Kaya yung sa layo na yon from Iran going to Israel, during that time, they go north. Pupunta muna sila sa Syria, then bababa sila going to south. No? So yun bali kasi hindi pwedeng straight dahil kasi may mga disyerto eh. So hindi ka na travel sa disyerto. So yun po yun. Kaya it takes months, no, to travel. Dito sila ay naglakbay at sabi dito sa verse 10, no, but when Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite official heard about this, they were deeply disturbed that someone had come to seek the well-being of the Israelites. So ayan po, no, na kung saan kung merong ginagawa ang Diyos sa community, like restoring the community, nagkakaroon ng tinatawag na reaction to. Na merong tinatawag na reaction. Of course, the forces of darkness na isibihin magkakaroon ng
something. At ito nga po, nangyari ito kay Nehemiah, no? When he arrived sa Judah, no? Na, kumbaga sa kanya, itong dalawang personality na to, si Sanballat at Tobiah, no? They were deeply disturbed. Ayan po. So, we need to know, dapat po nating malaman na si Sanballat at Tobiah, wala po sila sa Judah. They are not there physically. Ito si Sanballat, nasa Samaria siya. He is an official there. At ito naman si Tobiah, nasa part siya ng Ammon o yung katabi ng Judah, no? Sila yung mga leader during that time, no? But sa Judah, isipin walang namumuno. So narinig lang nila na mayroong dumating na isang tao galing sa Babylon. At sabi ganon, someone had come to seek the well-being of the Israelites. So merong dumating at merong mangunguna para sa kapakanan ng anak ng Diyos o ng bayan ng Diyos o ng Israel. So yan po yun. So alam natin, no, na pag merong ganitong mga tinatawag na hakbangin, kaya nga kung kayo merong evangelism sa area, merong palaging reaction yan. Kung meron kayong gagawin na pagpapahaling salita ng Diyos, merong tinatawag na reaction. At yan po yun na nangyari po kay Nehemiah, no? Na meron siyang gagawin, so meron tinatawag na reaction. Kaya nga yung law ng physics, the law of action and reaction. Ayan, kung dumating yung liwanag, yung darkness magre-react. Ayan po. At si Nehemiah, yan, sinugo ng Panginoon yung kanyang servant, no? To seek the welfare of his people, kaya may reaction. Okay, so hanggang dito lang po ako matatapos, no? At kung meron kayo pong idadagdag at sasabihin, you are open bago po tayo manalangin. Meron po ba ang magko-comment sa ating pong pag-aaral ngayon? Pastor Nestor, may sabihin po kaya? Pastor, magandang gabi po at sa lahat po ng mga kapatid. Actually, Pastor, tama po yung sinasabi. When it comes to evangelism, ay marami talagang tawag doon yung objection o yung resistance. Actually, hindi lang resistance eh. Minsan nga nakakaranas po ng yung bagang pagsasaraduhan ng pinto, maglalabas ng gulok, ganun eh. We experience that dito po sa parte ng Bawan. At salamat sa Panginoon dahil yun naman mga ganun, hindi pinanghinaan ng mga kapatid na tumigil para mag-evangelize sa mga tao. Kaya po, tama po yun. It's a very encouragement to us na sabi nga, pag may action, ay mayroon din naman reaction. So sa buhay natin, bilang mga lingkod ng Panginoon, ay talagang yun na yung tinatawag na lifestyle. Alam na natin yon. Once we share the word, ay laging maraming kumbaga nag-object o yung resistance sa pagdating po sa salita ng Diyos. Kaya bilang mga lingkod ng Panginoon ay hindi natin ito dapat tinitingnan ito, bagkus mag-focus lang tayo doon sa pinagagawa ng Panginoon sa atin. Because I believe doon tayo sasamahan ng Diyos eh. Kasi ang pangako niya na Matthew 28, at sabi niya, I will go with you wherever you go. Kung tayo pupunta na mangangaral ng salita ng Diyos, kasama natin talaga ang Diyos sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, andun po yung kanyang pagsama sa atin. So, don't lose our hope in sharing the word dahil alam natin, ito po yung buhay natin bilang mga lingkod ng Panginoon. Maraming salamat po, Pastor. Magandang gabi po. Okay, thank you po, Pastor Nestor. Meron po ba mag-share pa? Okay, wala na po siguro, no? So tayo po ay dadako na sa panalangin.
Maraming salamat muli, Panginoon Lord God, sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin, O Diyos, na kami tutulog, Panginoon, sa iyong salita. Thank you, Holy Spirit, for leading us and guiding us in all the truth. Na ikaw nga po, Panginoon Lord God, ang aming Panginoon tunay na nakakapagturo, Panginoon, upang ang iyong salita, Panginoon, maging buhay, Panginoon, sa amin at maging totoo, Panginoon, O Diyos. Lord, I lift up to you, Panginoon, ang iyong mga servants, Panginoon, si Pastor Bing, Pastora Kern, Pastora Rina, Pastor Paul, Pastora Christy, si Ate Mimi, si Pastor Ano, si Ate Eva, si Pastora Lolit, si Pastor Christopher, si Kuya Eddie, Pastor Edwin, si Pastor Chris, si Pastor Oriel, si Pastor Edwin Gelbuena, Pastor Edwin Gonzales, si Kuya Jess, si Pastor Vidal, si Pastor Alex, si Kuya Leo, si Pastor Israel, si Pastor Frankie, si Pastor Bibilin, Pastor Alea, Pastor Romy, si Ate Wenzel, si Pastor Junilo, si Pastor Paeng, Pastora Carmelita, Pastora Clarissa, Pastor Ronald, Pastor Nestor, si Pastora Edin, Pastor Cory, Pastor William, Pastor Ragi, si Kuya Danmark, si Pastor Paul Takulot, Pastora Emma, Pastor Lodi, si Pastor Bong, si Pastor Roland, si Ate Ebot, si Pastor Mel, si Ate Connie, si Ate Edna, si Ate Pritz, si Pastora Justin, Ray. Lord, I pray, Panginoon, Lord God, sa iyong mga lingkod, Panginoon, Lord God, that they will continue, Lord God, to walk, Lord God, in victory, to walk in the fear of the Lord. That whenever, Lord God, we praise you and we bless your name, patuloy, Panginoon, let your servants, Lord God, to experience, Lord God, hallelujah, the benefit you have promised in Psalms 103, Lord God, the forgiveness of our iniquities, the healing of all our diseases, redeeming our life from destruction, and crowning us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things so that our youth is renewed like the eagles. Lord, we speak continually, Lord God, life, healing, wellness, Lord God, na kung saan, Panginoon, Lord God, si Ate Connie, Panginoon, Lord God, ay nasa hospital, at patuloy we lift her up to you, Lord God, na we speak, Panginoon, Lord God, ang kanyang circulatory system will return to normal, Lord God, at yung blood pressure niya, Panginoon, ay pumalik, Panginoon, Lord God, sa normal, and we pray and we ask for your healing touch over her, Lord God, and we cast out, Lord God, that sickness in the name of Jesus. Maging patuloy, Lord God, patuloy kami nagpapasalamat for the wellness of Pastor Oriel, Lord God, na kung saan, Panginoon, Lord God, siya lalakad patong, Panginoon, sa iyo, Panginoon, wellness, Lord God, healing, Lord God, ang bawat isa, O Diyos, na yung lingkod that we will live long in the land where you have planted us, O Lord God, at Lord, na ang iyong mga lingkod, Panginoon, Lord God, ay lalakad, Panginoon, hallelujah, sa iyong pagpapala, sa iyong pagpapagaling, sa iyong provisions, Lord God, na kung saan, Panginoon, sabi mo, thy kingdom come, and let your servants, Lord God, to bring this kingdom, na magkaroon ng righteousness over, Lord God, in homes, over community, Panginoon, na ang kanila, Panginoon, patuloy, Lord God, na gagawin, Panginoon, Lord God, sa Panginoon, yung anointing over them, O Lord God, that they will walk in the shadow of your wings, O Lord God. Father, salamat muli, Panginoon, Lord God, for the victory, Lord God, na ipagkakaloob mo, Panginoon, sa bawat isa. Victory over sin, Panginoon, victory over the enemy, Lord God, at ang iyong hand, Lord God, to give us good success, Panginoon, Lord God, sa aming Panginoon. Pati na pagplakad, O Lord God. Katulad, Panginoon, inihimaya, Panginoon, sa aming pag-aaral, Lord God, kung saan, Panginoon, we could plan whenever we sit with you, Lord Jesus, yung mga in-impress mo, Panginoon, sa in our hearts,
Lord, Panginoon, ang ginawa, Panginoon, ni Nehemiah, he sit down and plan, Panginoon, and pray, Lord God, and pass, Lord God, yung guidance over him, Panginoon, na nawa ito'y mangyari rin, Lord God, sa iyong mga servants, Lord God. At salamat, Panginoon, that we have victory through Christ Jesus our Lord. Thank you, Father, O Lord God, for granting us, Panginoon, Lord God, sa iyo, Panginoon, na kami lalakad sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan at sa iyong katapatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen.